at ang kanyang upload 600. Uy! Hala! 700 sa upload. Today mga ka-IT ay meron tayong i-test na dalawang malulupit na antena, TP-Link AX1800 tsaka AX3000. Ito ay EAP650 tsaka yung isa ay EAP610. So mayroong nagtanong sa atin na dati kung alin ba yung mas malakas dito sa dalawa. So tamang-tama, mayroong nagpadala sa atin ito. Gagawa natin ng testing. I-test muna natin to as standalone AP. Ibig sabihin, i-directed siya sa ating router, no? Na rekta na as access point na magbibigay sa atin ng internet. Okay, so ito ay long range din. Yan, at ito ay long range din. So alamin natin mamaya sa kanilang specs, no? At tingnan natin sa ating laptop. So ngayon, titingnan natin yung ating mga antena. Ganito ang kanilang, yan, no? Appearance. Yan yung ating AX1800. Tsaka ito naman yung ating AX3000. So kung tingnan nyo, halos magkaparehas lang ang kanilang forma. Yan, no? Walang pinagkaiba, no, sa looks. Pero malalaman natin mamaya sa performance kung meron nga bang pinagkaiba. So sa likod naman, halos same lang. Yan. So ma-recognize natin siya sa mga model lang na nakalagay dito. Yan. At ganoon din dito sa isa. Okay, so i-power up ko lang muna. Unahin muna natin tong ating AX1800. Okay, so nalagay na natin yung para sa PoE at siya nag-powered na yung ating AX1800. So itong cable na blue ay galing ito sa ating main router dito sa ating bahay. So connect na rin natin. So antayin na natin na mag-ready, no? So habang blinking pa, ibig sabihin hindi pa yan ready. Okay, so kung pansin nyo mga ka-IT, malaki itong PoE adapter ng AX1800 kaysa sa dito sa isa sa AX3000. Pero parehas lang yan sila na 48 volts. So mamaya na to. Okay, so lagay natin yung ating cellphone dito kasi dito tayo mag-speed test. Okay, so mukhang ready na yung ating AX1800. So ang gagawin natin mga ka-IT once again ay standalone AP lang ito. Kumbaga kinonect din siya sa ating internet directly sa ating router, and then mag-speed test lang tayo na kung alin ba yung mas malakas sa kanilang dalawa. So connect muna tayo, no, sa ating main router. Compare muna natin. Ito connected ako sa ating main router. Focus natin. So ito yung 5G ng ating main router. So nilagyan ko lang siya ng period. Tapos ito yung 2.4 ng ating main router. So ito naman yung sa ating TP-Link AX1800. Yan siya, yung kanyang 5G. Tsaka ito naman yung kanyang 2.4. So as of now, connected tayo sa ating main router. Mag-speed test muna tayo. Dito tayo sa speedtest.net. Ayan, focus din konti para makita natin. Ayan. So subukan natin, no, kung mayroon tayong pagkakaiba. So ito yung ating kuha, no, mula sa ating main router via 5G. So nasa 380 yung ating download, tapos yung ating upload naman, ayun, no, mataas din. Okay, so once again, ito yung sa ating main router, no, via 5G. Okay, so 380 and then 260. Okay, so gagawin natin mga ka-IT, kukonect naman tayo sa 2.4G ng ating main router. Yan, so ito siya yung totally. So i-compare din natin yung 2.4 dito sa ating antena, ano, and then 2.4 dito sa ating main router. So mag-speed test tayo dito. Ito na yung 2.4 ng ating main router. Aha, so yan lang yung kuha natin. Napakalaki ng diferensya, no? So pumapalo lang siya ng 60 Mbps sa ating 2.4, no, main router natin.
Ayan, so 59, so sabihin natin 60 over, ayun, so 60, mahigit din. Okay, so ito na, dito na tayo connect, no, sa ating AX1800. Compare natin yung speed test na nakuha natin sa ating main router. Okay, unahin na natin yung 2.4. Yan. Okay, so connected na. Lapit natin. Ayan, connected na tayo, no, sa kanyang 2.4. Then mag speed test tayo ulit dito. So gulang natin to. Aha. Sino kaya? Ayun. Ayun, no? Wow. Hala. Mas mataas yung 2.4 nitong AX1800 mga ka-IT compare sa ating main router. Hala, oh, halos ano na, oh. Pumalo na siya ng 180 Mbps halos. Yun nga, 180 nga. Ah, grabe naman to. Wow. Hala, napakalakas nga. Grabe. Satisfied tayo nito kung ganito yung performance ng ating antenna. Pero ito ay standalone lang yung ating ginawa na speed test, no? Okay, so tapos na tayo sa kanyang 2.4. Now, try natin sa kanyang 5G. Connect tayo dyan. Ayun. Connected. Okay, so 5G na tayo. Now, malalaman na natin kung meron tayong changes. So, mag-speed test tayo. Go lang natin yan. Whoop! Uy! Wow, grabe! AX1800 pumalo ng 400 plus Mbps via 5G. Hala! So mas mataas pa siya sa ating main router. Kung pansin nyo mga ka-IT, nasa 380 plus lang tayo kanina sa ating main router na 5G. Ngayon, ayan, oh. Pumapalo ng 600 plus Mbps. Hala, grabe itong AX1800. Wow, grabe. Now, ang gagawin natin, tapos na tayo sa ating AX1800. So dito na naman tayo sa ating AX3000, itong isa. Okay. Grabe, hindi ako makapaniwala sa lakas, ha. Pero bago yan mga ka-IT, bago tayo lumipat dito, so tingnan muna natin, no, yung specs nitong ating AX3000. Yan, dito tayo para mas malaki yung screen natin. Okay, so connect na rin ako dito sa 5G ng ating AX1800. Nasa na ba yun? 5G, ito siya. So try natin mag speed test dito sa ating laptop muna. Igulan natin yan. Ayan. Wow. Nasa 300. So dito sa ating laptop, ayun, oh. Wow, mahigit 400 Mbps din. Tsaka yung ating upload naman, wow, parang walang pinagkaiba dito sa ating speed test sa ating cellphone. Grabe. Malupit talaga to mga ka-IT. Ayan, oh. Hindi nagkakalayo. So dito 400 plus, dito ganoon din, no? 600 plus, dito ganoon din. Okay, so gagawin natin, tingnan natin dito yung kanyang specs. Ito siya, yung ating AX1800. Yan. So dito naka Wi-Fi 6 na yung kanyang speed, no, yung kanyang Wi-Fi speed. So yan yung pinagkaiba, no, speeds up to 1.8 Gbps powered by latest Wi-Fi 6 technology.
So the hamak naman na mas mabilis, no, kasi naka Wi-Fi 6 na. So ano nga ba yung ibig sabihin ng Wi-Fi 6? So alamin na rin natin para sabay nating malaman. What is Wi-Fi 6? So baka may magtanong dyan. Ito, dito na tayo. The next generation, sabi dito. Paso na yung mouse natin. Ito, so what is Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 is the next generation of Wi-Fi. It will still do the same basic thing, connect you to the internet, just with a bunch of additional technologies to make that happen more efficiently, speeding up connections in the process. So how fast it is? Okay, the short but incomplete answer, 9.6 Gbps. That's up from 3.5 Gbps on Wi-Fi 5. So in short, kumbaga may pagkakaiba talaga, no, yung speed nila compared doon sa yung mga previous generation, no, ng ating Wi-Fi. Ito pala ay naka-gigabit na, no. Yan, naka-gigabit na. So bago tayo lumipat ay alamin muna natin pala ulit yung kanyang specs. So balik tayo. Ayun, so dito tayo. Yan. Okay, so once again, yung next nito, higher network efficiency, and so long range coverage. Alright, so dito sa baba, tingnan natin, makikita natin dito yung kanyang range kung hanggang saan, kung ilang meters kumbaga. Okay, so ito pwede natin i-connect sa ating UMADA kung meron tayong UMADA dyan na cloud access, pwede rin. So long range coverage, ito siya. Ang kanyang 2.4G ay umaabot up to 200 meters. Lapit natin. Yan, 200 meters. And then ang kanyang 5G naman ay umaabot ng 300 meters. Okay, so as of now hindi natin matry kasi gabi na, pero ito yung kanyang range, no, na kayang-kaya. So 200 and then 300 over 5G. Okay, so yan siya mga ka-IT. And then connect numerous devices. So marami pa siyang magagandang mga features. Yan. So seamless integration into UMADA SDN platform. So pag kayo ay halimbawa, no, mayroon kayong mga cloud services, ay pwede po ito. Yung mga voucher type na naka-cloud, so pwede rin. Okay. So gagawin natin mga ka-IT, itatry naman natin tong isa, yung ating AX3000. So itabi muna natin yung ating laptop. Okay, so ilipat ko lang, no, yung ating cables kasi isa lang yung vacant sa ating router. So tanggalin ko lang muna to. Then lipat natin dito sa ating adapter ng ating AX3000. Oop. Yan. Then lagay natin dito. Okay. Then saksak natin yung ating PoE adapter. Tingnan natin kung mag-power up. Ayan na. Nagbi-blink na siya. So ilagay na rin natin yung ating internet. Yan. Grabe, swabing-swabe, oh. Wow. Okay, so mukhang ready na yung ating AX3000. So buksan ko lang yung ating cellphone, then check natin. Ayan. Okay, so ito ready na. Na-detect na natin yung ating, ayun, so nag-blink pa siya ng saglit. Ito, hindi nakita, no? Okay, so dito meron na tayo nakita ang 2.4 saka yung 5G. So ito naman yung kanyang SSID. Subukan muna natin sa kanyang 2.4 tayo. Ayan, connected na. Then balik tayo sa ating speed test. Ayan, so go lang natin to ulit.
So 2.4 ng AX3000. Aha. Ayun, so pumapalo rin siya ng 100. Aha, mukhang hindi nagkakalayo mga ka-IT. Kasi yun nga, no, plus 574. Tapos itong isa ay halos same lang, 574. So yung kuha niya, ayan, so nasa 145. Download saka yung kanyang upload ay halos same lang. So hindi sila nagkakalayo sa 2.4. Okay, so subukan naman natin yung kanyang 5G. Eto. Alright, so connectin na tayo. Now dito natin malalaman kung alin nga ba yung mas malakas ito sa dalawa in terms of 5G. Okay, so balik tayo dito sa ating speed test. Then go lang natin to. Okay, ito na. So via 5G. Uy! Wow! Hala, mukhang aabot ng 500. Ayun, oh. Umabot ng 500 Mbps. AX 3000, mga ka-IT. Wow! Pumalo siya ng 500 at ang kanyang upload 600. Uy! Hala, 700 sa upload. Hala, grabe, oh. Wow! 715 ang kanyang upload. So kanina sa ating AX 1800 ay 600 plus lang. Pero dito, umabot siya ng 700 plus. Okay, so mas malakas, no? Mas malakas dito sa AX 3000, no? Yung ating speed test result sa 5G. Pero sa 2.4 almost same lang, hindi nagkakalayo. Meron na tayong idea kumbaga, no, kung alin nga ba yung mas malakas dito sa dalawa. So ang gagawin natin mga ka-IT, tingnan natin yung portal nito o yung dashboard nito kung may pagkakaiba ba, no, sa mga usual natin ginagamit like TP-Link EP110, 225. So ito siya, yan, i-access natin siya sa kanyang IP address. 121 ang kanyang IP address. So 192.168.1.121. Double check natin. .21 pala. So .21, palitan natin ang 21, then enter natin. So dito mag-login tayo, admin pa rin ang kanyang default username and password. Ayan, so magsiset up pa rin tayo as usual ng panibagong username. So lagyan natin dyan ng admin lang, then 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Next, so skip natin. Okay, and then I have connected to wireless network. So itong AX3000, no, wala siyang repeater mode, no, AP mode lang siya direct. Pero ito kanina mga ka-IT, tinry ko, meron itong repeater mode, no, yung AX 1800. So ito ang kanyang dashboard, halos same pa rin naman sa ating mga TP-Link EEP110 na ginagamit, no, na usual sa ating mga PIS Wi-Fi. Pero makita natin dito yung kanyang LAN port ay nasa 1000 Mbps. So gigabit siya. Okay, so wireless, same pa rin kung paano tayo dyan magpalit ng ating mga SSID. So dito yung kanyang load balance, enable load balance. So ilang clients ba yung gusto natin ipa-connect, suppose airtime fairness, saka yung iba pa. Okay, so sa kanyang management system, so halos same pa rin naman. So hanggang dito na lang mga ka-IT yung ating video para dyan sa mga karagdagang katanungan, no, suggestions, ay pwede tayo mag-comment ito sa ating video. So ito pala, i-set up natin to sa PIS Wi-Fi. Meron tayo ditong Orange Pi 5 na ready. Yan, no.
So ito yung ating ipapares dito sa ating antenna. So abangan nyo yung ating video.